Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, maraming nagtatanong kung bakit magbe-break pa din daw ako ng contract kahit na mabait naman daw yung amo ko. So ano nga ba yung rason kung bakit? Ang akin kasi guys is pagod na ako. Ang sabi ko lang naman dati, pangako ko sa sarili ko, 2 taon lang ako dito. Tapos uuwi na ako kasi hindi naman talaga ako sanay sa gantong trabaho. Nagtsatsaga lang talaga ako. Ayan. So, another rason pa kung bakit ako pumunta dito is para nga mabayaran yung makapagpatayo ng bahay and magka-cellphone. So, nagawa ko naman na lahat. So, what's the point na nandito pa din ako? So, ang rason is nag-iipon ako ng konti para may pangsimula ako sa Pinas. And also, nagpa-process naman na ng papel yung jowa ko para makaalis ako papunta ng Amerika. So, pinost ko na kanina sa Facebook yung paper namin na pinasa last October 30. October 27 pa yan pero na-receive ng nila doon, immigration, ganon. October 30. Pero matagal pa yan guys. Madami pang kakaining bigas yung process na yan bago makarating. Kailangan, aabot pa daw ng 8 months. Yung pag-file bago mo malaman na approve ka na. Ang tagal, di ba? And also, aside from that, magpa-process din ako sa Pinas. So, marami pa akong pagdadaanan. Kakain pa ako ng maraming bigas. So, bakit ako magre-resign? Unang-una, pagod na din ako dito. And also, ang akin lang is makapag-ipon. Kasi sa Pinas, ang 20 mil is 1 taon ko na yan na kailangan pagtrabahoan sa Pinas bago ko maipon. Dito sa Hong Kong, mabilis lang. Ang pinakamalaki kong nahawakan na pera is nasa 400,000 nung nandito na ako sa Hong Kong. Yung mama ko naman pinakamalaki niyang nahawakan is nasa 120,000 ata. Yun yung pinakamalaki niya na nahawakan mula sa akin. So, rason, aside from that is, yung mama ko tumatanda na. And, nanghinayang ako kasi nga yung papa ko, namatay siya na puro lang kami simula nung lumaki na ako, nagtrabaho ng 16 years old. Uuwi na lang ako doon magbakasyon, mga 2 weeks, ganyan. Kasi sa Manila ako. Isang beses lang ako tumagal doon ng siguro 4 na buwan. May, June, July, August, September. So 4 na buwan ako na natenga doon kasi nga naano ako noon, hindi pa ako regular sa trabaho ko and inendo ako. So, nung nandun ako sa may probinsya, tinawagan naman ako ngayon ng company ko na babalik daw ako. So, sabi ko, wag muna. So, yun, nakasama ko sila ng siguro 4 na buwan. Yun yung pinakamatagal. Kaya simula noon, parang na talaga, nanghinayang ako sa oras na dapat nandun ako kasama yung papa ko. And may isa pa nga na nag-comment na, kaya pala Miss Jen, nung pabalik ka na dito sa Hong Kong, sabi na ayaw mo nang bumalik, gusto mo na lang maglupasay sa airport, ayaw, ang bigat ng pakiramdam mo kasi yun pala, mawawala na yung papa ko. Alam nyo ba guys, sasabihin ko man o hindi, alam ko na talaga na mawawala siya. Hindi ko lang alam, pero alam ko na, parang alam ko na talaga. Kaya ginagawa ko, hawak ko parati yung cellphone ko para anytime na nag-uusap kami tas tumatawa siya or binivideohan ko siya. Para sabi ko talaga sa sarili ko, may ako ba? May matabi ako na mga memory sa papa ko. Parang feeling ko talaga mamamatay na siya. Hindi ko lang pero nararamdaman ko. In denial pa lang din ako. Meron pa nga akong mga voice message na galing yan sa kapatid ko nung nandun pa siya. Tapos minsan pinapa-voice message niya yung papa ko na magpasalamat sa akin. Sinisave ko yan kasi sabi ko darating yung araw na magiging kwento na lang to. Kaya yun, ginagawa ko, sinisave ko siya. Naman, thankful din naman ako kasi nga, kahit paano nakasama ko siya nung pag-uwi. Naabutan ko pa siyang buhay. Kaso nga lang, hindi na siya makakain ng pagkain namin kasi nga, may sakit na siya nung time na yun. Nakakaiyak lang. Ito meron ako ditong sinave na galing to sa sa kapatid ko. Salamat Daya. Ay, salamat sa ticket. Yan. Sinave ko yan.
September 11, sinave ko yan. Feeling ko, nung time pa lang na to, kahit hindi man sabihin ng mga tao sa akin, alam ko na talaga na mawawala yung papa ko. Hindi man ngayon, pero mabilis or madali na lang. Nararamdaman ko na siya. In denial lang talaga ako. Kaya ginagawa ko, sinisave ko yung mga voice message na ganyan, yung mga ganyan. Galing yan sa kapatid ko, fino-forward ko siya sa sarili kong Facebook para doon ko hanapin. Isang rason din kasi sabi ko pera lang yan makikita ko yung pera, pero yung mama ko, yung papa ko, hindi ko na sila maibabalik kung nawala. Yan, yung papa ko hindi ko na maibabalik. Anuhin ko yung pera ngayon, wala na yung papa ko. Pero thankful pa din ako kasi nakakain pa siya. Nung nakaraang package ko, nakakain pa siya ng mga chocolate, nakakain pa siya ng kung ano-ano. Kahit papano masaya ako doon. Ngayon kasi wala na. Lahat ng meron ako ngayon, yung mama ko lang yung meron. So siya na lang yung aalagaan ko, siya na lang yung aasikasuhin ko. And guys, alam nyo, kung may galit kayo sa puso nyo, tanggalin nyo na yan. Kasi mabilis lang yung taon. Yung papa ko, pag alis ko papunta dito sa Hong Kong, malusog pa yan 2 years ago. Grabe pa ang lusog niyan. Kumakain pa yan ng burger. Pag bumibili ako, milk tea. Sabi pa sa akin, ganito pala yung lasa ng milk tea. Sana naman, araw-araw daw meron. Sabi niya, alam nyo, 2 years lang, bigla siyang nanghina. So, hindi nyo talaga alam kung kailan tayo atakihin ng sakit. Kaya ako sa inyo, yung mga mahal nyo sa buhay, mahalin nyo na yan. Huwag kayong magpaano sa pride. Huwag nyo anuhin yung pride nyo. Kaya ako uwi ngayon kasi kahit man lang papano, makasama ko pa yung mama ko. And then, kawawa sila dun guys. 3 na lang sila natira. Yung pamangkin ko na lalaki na siya, 4th year high school na siya ngayon, pero yung utak niya parang bata isip pa, parang yung edad niya mga nasa 10 taong gulang pa lang, parang siya, iba, ayan, hindi siya mabilis makakatch up, so hindi mo maasahan. And then next is yung bata, 5 years old or 6 years old yung bata, and yung mama ko, 3 lang sila. Tapos yung bahay namin malaki, 2, yung kabilang bahay nagawa sa plywood, and then yung sahig is bamboo or kawayan. Doon sila natutulog kasi malamig daw doon. Doon kasi sa bahay na pinagawa ko, medyo maalinsangan siya ba kasi nga semento, pero malamig siya pag umaga. Sa gabi lang pag natulog ka, maalinsangan. So hindi sila doon natutulog kasi nga gumagalaw yung lupa, naglilindol, so nakakatakot, lalo pag naabutan ka ng lindol doon sa may 2nd floor, hindi mo na talaga alam paano lumabas. Ayan, wala kang choice kundi tumalon. So next, na kung bakit ako magbe-break ng contract, kung alam nyo lang, hindi lahat sa panahon, swerte ako dito sa amo ko, swerte sila kasi mabait, kahit papano hindi ako inaalila, yung alam mo yung pinapamuka sa'yo, nakatulong ka lang, kahit papano okay naman. Sa pagkain lang, napakakuripot niya, as in, kasi wala siyang trabaho, yung lalaki lang, kaya siguro siya nagtitipid. So isa yan. And then next is yung bata. Na-drain ako sa bata guys, lalo ngayong araw, may sakit siya simula nung nakaraang araw pa yan, nung linggo. So anong petsa na ngayon, may sakit pa din siya. And then nangyari lang yan nung pagdating ko nung linggo. Tinanong niya ako, sabi niya, Jen, kamusta na yung papa mo? Nagbago yung mukha ko. Parang nainis ako. Anong kamusta? Sabi ko sa kanya, patay na yung papa ko. Sabi ko ganun. Tapos nagalit yung amo kong babae sa kanya. Pinagalitan siya. Kaya umiyak siya ng umiyak kasi nga pinagalitan siya. Kasi parang nagbago yung mukha ko talaga. Bigla akong maging mabait ganto. Biglang patay na siya. Wala na. Gumanon ako ng sagot. So nagalit yung amo ko. As in ilang minuto siyang pinagalitan. Kaya medyo medyo nanahimik na. Alam nyo, isa din yan sa nagdadagdag sa atin ng stress dito is yung bata. Lalo pag yung bata hindi mo ma-handle. Kaya yan din yung dahilan. Kasi gusto ko nang makalaya sa sa bata, sunod-sunuran. Kung anong gusto niyang laruin, lalaruin yung dalawa. So nakakapagod na, gusto ko magpahinga. And kaya ngayon ayoko na ng bata, ayoko muna ng bata. Yung pamangkin ko, hindi ko masyadong nilalaro katulad dati. Okay na yung paliguan ko siya, pakainin ko siya, okay na siya. Pero yung alagaan ko siya ng sobra, pas muna, grabe yung pagod ko sa bata dito. Ngayong araw, nagkasakit siya. And then,
grabe, no, nung linggo pa siya nagkasakit, tas umabot na ng 40 yung ano niya, yung lagnat niya hanggang sa sumuka na siya, namumula na siya. Pinapainom namin ng medicine is umiiyak siya, ganyan. So nakaka-stress. Iyan yung isang reason talaga, yung top 1 na reason kung bakit gusto ko na mag-break ng contract. And the next is, okay naman. So far, yun lang talaga yung pagkain. Tapos yung walang problema sa linis. Yun lang talaga. So, ayan, baka may kayo. Yan yung dahilan na mag-break ako ng contract. Yung isang subscriber ko dyan nagsabi na kung pwede daw ba siya na yung pumalit dito. Hindi pwede yung ganun, guys, kasi sila mismo yung mamili kung sino yung magiging katulong nila. Kasi mahirap na, may bata sila. Kailangan nila ng maaasahan na katulong. So, thank you for watching and I love you all. Bye-bye. Parang naglilipad na yung utak ko. Nagsasalita ako sa inyo pero hindi ko na naintindihan yun. Antok na talaga ako. Time check, it's already 12:30. Bye-bye guys, love you.